Mapagpalang araw, kabaryo, at sa inyong masusugid na tagapakinig. Ako nga pala si Gary, tubong Las Piñas sa Maynila. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito nang minsang sumama ako sa mga kaibigan kong magbakasyon sa lalawigan ng Samar taong 2006. Bunso ako sa 4 na magkakapatid at sa kasalukuyang taon ay may pamilya na ako't may maliit na inaasikasong negosyo na siyang pinagkukunan namin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi ko na patatagalin pa ang kwento, kabaryo, at umpisahan ko na ang pagbabahagi ng aking karanasan. Bata pa lang ay sabik na ako sa pagmamahal at atensyon ng mga magulang ko. Abalang-abala kasi ang mga ito sa paghahanap buhay at kung uuwi man sila sa bahay ay minsanan na lamang kami nagkakasabay sa hapagkainan. Dahil kung hindi gabing-gabi na sila nakakauwi galing sa trabaho ay madaling araw naman, at ng mga oras na iyon ay mahimbing na kaming natutulog na magkakapatid. Noon ngang magbibinata na ako ay napabarkada ako't sumasama sa mga kaibigan kong nagpupunta sa kung saan saang lugar. Hindi naman ako pinagbabawalan ng mga magulang ko, maliban na lamang sa kasambahay naming si Nanay Josel. Pakiramdam ko nga noon, parang mas naging ina siya sa aming magkakapatid. Kapag kasi nagkakasakit ang isa sa amin, ay si Nanay Josel ang nag-aasikaso. Sa eskwelahan naman, ay siya rin ang pumupunta. Kaya kapag may importanteng pagpupulong, maging sa bahay ay siya rin ang kasakasama namin at nag-aalaga sa amin. Simula pagkabata ay si Nanay Josel na ang nag-aruga sa aming magkakapatid. Kapag nasa trabaho ang aking ina o kaya na may nasa labas sila ng bansa at inaasikaso ang kanilang munting negosyo. Sa tuwing umaalis nga ako kasama ang mga kaibigan ko, ay pinapagalitan ako ni Nanay Josel. Palagi niyang sinasabi sa akin na wala akong mapapala sa pagsama-sama sa mga kaibigan ko dahil puro kalokohan lamang ang natututunan ko. Dahil sa malapit ang loob ko kay Nanay Josel at hindi ko siya kayang sagot-sagutin ng pabalagbag gaya ng ginagawa ko sa mga magulang ko, kabaryo, ang tanging ginagawa ko lamang ay lambingin siya ng lambingin para payagan niya ako at hindi na pagalitan pa. Hindi ko siya tinitigilan sa pangungulit hanggat hindi niya ako pinapayagan. Dahil nga sa ugali kong iyon, hindi naglaon ay pinapayagan na lamang ako ni Nanay Josel. Pero kahit na pinapayagan niya ako, kabaryo, ay hindi pa rin maaalis sa kanyang muka ang pagsimangot. Isang araw, kasalukuyan kaming nagtitipon-tipon ng mga kaibigan kong sina Andy at Carlo nang biglang dumating si Joshua at sumingit sa usapan. Inaya niya kaming magbakasyon sa kanilang baryo dahil sa may piyestang gaganapin sa susunod na linggo. Nagkatinginan naman kaming magkakaibigan dahil sa ni Minsay hindi pa kami nakarating sa probinsya ng kaibigan naming si Joshua. Nasa parte ito ng Samar at hindi ko na lang ibibigay ang eksakto, kabaryo, gawa ng dito rin kasi nakatira si Joshua hanggang ngayon. Napapangiting tinanong ko si Joshua kung ano ang nakain niya at inimbita niya kaming magbakasyon sa kanilang lugar. Ngumisi naman siya
at nagsabing parang engot umano ako. Alangan namang iimbitahin niya kaming pumunta sa kanilang lugar nang walang okasyon. Ano raw ang ipapakain niya sa amin, lalo na kay Andy. Ito pa naman ang pinakamalakas lumamon sa aming magkakaibigan. Kung inimbitahan ko kayo ng walang okasyon, baka ang mangyari niyan ay mamalimos na lang ako sa lansangan pabalik dito sa Maynila. Dahil nabaon na ako sa utang para lang may mapakain sa inyo, lalo na dito kay Andy. Nakangising pabirong wika nito ni Joshua. Nagkatawa na naman kaming magkakaibigan at pabirong hinampas ni Andy si Joshua. Sabay nagwikang grabe umano ito kung makapanghusga sa kanya. Hindi porket siya ang medyo malusog sa aming tatlo ay sasabihan na siyang malakas lumamon. Isang kaldero lang naman ang kanin ang kaya kong ubusin. Huwag ka namang mapanghusga masyado. Wikang pahabol ni Andy. Sa totoo lang mga kabaryo, kahit na medyo hindi maganda sa pandinig ang mga asara namin ay hindi naman kami nagkakapikunan. May limitasyon rin naman kasi ang mga biruan namin. Kapag alam namin na hindi na komportable ang mga binibitawang biro sa isa't isa, ay iniiba na namin ang usapan. Alam mo na, para iwas pikunan lang. Ano na? Sasama ba kayo sa pagbakasyon ko sa amin? Muling tanong ni Joshua sa amin. Tumugon naman kaming magkaibigan at sinabing sasama kami sa kanyang magbakasyon. Saad ko pa, wala namang magagalit sa aking umalis ng bahay at ilang araw bago uuwi dahil palagi namang wala ang mga magulang ko. Abalang-abala ang mga iyon sa paghahanap buhay at wala namang pakialam sa mga anak kung ano na ang nangyari. Tinapik naman ako ni Andy at sinabing hindi nga magagalit sa akin ang mga magulang ko. Pero ang matandang si Nanay Josel, tiyak, hindi iyon papayag na magbakasyon ako sa probinsya ng kaibigan namin. Ako nang bahala doon kay Nanay Josel. Konting lambing lang yon, papayag agad yon. Taas noong wika ko sa kanya. Siguraduhin mo lang nakangising saad ni Andy. Sa pagsapit nga ng hapon, ay umuwi na ako sa bahay. Pagkapasok ko ay nakasalubong ko si Nanay Josel. Kaya't nagmano na ako ng tuluyan ng makalapit dito. Tinanong niya ako kung saan ako galing at bakit buong maghapon ako sa labas ng bahay. Ipinaliwanag ko naman sa kanyang nagkita kami ng mga kaibigan ko at nagkayayaan. Kaya hapon na ako nakauwi. Tumingin naman ng diretso si Nanay Josel at sinabihan niya akong pumasok na sa silid at magpalit na ng damit. Maghahanda lang daw siya ng makakain ko. Pumunta rin ako kaagad sa kusina pagkatapos kong magbihis. Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Busog pa po ako. Magpapahinga na muna ako sa kwarto. Wika ko sa kanya. Tinanguan lamang ako ni Nanay Josel bago ito nagpatuloy sa paglalakad papuntang kusina. Ako naman ay tumuloy na sa paglalakad patungo ng aking kwarto. Noong sumapit na ang araw ng pag-alis namin ay nagdala lamang ako ng iilang damit. Pagkalabas ko ng silid ay tinanong kaagad ako ni Nanay Josel kung saan na naman ako pupunta at bakit may bitbit akong bag. Kasi po Nay, inimbita po kami ng kaibigan ko, si Joshua. Niyaya niya kaming magbakasyon sa probinsya nila. Sakto naman na wala kaming pasok sa trabaho, kaya pumayag na ako.
Kakamot-kamot sa ulo kong sagot kay Nanay Josel. Napakanot noon naman si Nanay Josel at nagtanong kung saang probinsya kami magbabakasyon ng mga kaibigan ko at ilang araw raw kaming mawawala. Sinabi ko sa kanya na mga 1 linggo lang naman akong mawawala at sa probinsya ng Samar kami pupunta. Nakita kong nanlaki ang mga mata ni Nanay Josel nang marinig niya ang probinsyang pupuntahan naming magkaibigan. Wala nang tanong-tanong pang mariin niya akong sinabihang hindi siya papayag na sumama akong magbakasyon sa Samar. Dahil sa delikado ang iilang lugar sa Samar, partikular na sa mga liblib na baryo. Dahil marami ang mga manlalason, mambabarang at iba pang mga masasamang gawaing nasa kaliwa. Matapos kong marinig ang sinasabi ni Nanay Josel, ay natawa na lamang ako. Dahil ang lahat ng mga sinasabi niya ay pawang napapanood ko lamang sa mga pelikula. Sinabihan ko pa nga siya na huwag masyadong nanonood ng mga katatakutang pelikula dahil ayan ang napapala niya kung ano-ano na ang mga pumapasok sa isipan. Pinandilatan niya ako ng mga mata at sinabihang makinig umano sa kanya dahil para sa akin lang rin naman ang mga sinasabi nito. Inilalayo niya lamang ako sa mga kapahamakang upang sa ganun ay walang mangyaring masama sa akin. Wala pong mangyayari sa aking masama sa pupuntahan ko, Nay. Maniwala po kayo. Mabait ang kaibigan ko at hindi niya ako hahayaang mapahamak sa lugar nila. Paglalambing kong wika sa kanya. Mariin naman siyang nagwikang huwag kong pairalin ang katigasan ng ulo dahil iyon ang magpapahamak sa akin kapag nagpupumilit pa ako. Tubong Leyte siya kaya alam na alam niya ang mga karakas ng iilang mga taong naninirahan sa Samar. Hindi lamang sa Samar umano, kundi maging sa kanilang lugar ay may mga ganoong klaseng tao rin. Kaya't bumalik na raw ako sa loob ng kwarto at huwag nang sumama sa mga kaibigan ko. Kahit anong pagpapaliwanag ko, ay batid kong hindi ko mapapapayag si Nanay Josel. Kaya naman, nilambing-lambing ko na ito at parang batang nagsusumamo sa matanda. Galit naman siyang nagwikang tigilan ko raw siya. Napakadamuho ko na umanong tao. Hindi na bagay sa akin ang maging isip bata. Kahit na pinapagalitan niya ako ay patuloy ko pa rin siyang nilambing. Hanggang sa paglipas ng ilang sandali ay tuluyan ko nang napapayag si Nanay Josel. Subalit, bago niya pa man ako pinayagang lumabas ng bahay, ay sinabihan niya akong pigil-pigilan ko ang magbitaw ng mga salitang hindi magaganda. Umiwas ako sa mga hindi kilalang tao. Ang palagi ko lang raw samahan ay ang mga kaibigan ko at huwag daw akong basta-basta tumanggap ng pagkain kapag may nag-aalok. Lahat ng mga sinasabi niya umano ay tatandaan ko raw palagi. Kapag nasa bakasyon na ako, ay wala siya sa tabi ko para palagi niyang ipaalala ang mga dapat gawin at hindi dapat. Alam ko po yun, Nay. Ginawa niyo naman po akong bata eh. Matanda na po ako. Wika ko sa kanya. Inirapan niya naman ako at sinabing umalis na. Dahil baka mamaya ay hinihintay na ako ng mga kaibigan ko. Kaagad na nga akong umalis, kabaryo. Matapos naming mag-usap ni Nanay Josel. Sa paglipas ng ilang minuto, saktong pagkarating ko sa nirerentahang bahay ni Joshua, ay ako na nga lang ang hinihintay nila. Pagkarating ko ay agara na nga kaming umalis
gamit ang sasakyan ni Carlo. Bumiyahe na kami papuntang probinsya at habang nasa biyahe nga ay panay ang pagkwekwentuhan namin patungkol sa lugar na tinitirhan ni Joshua. Sa totoo lang, kabaryo, ng mga oras na iyon ay hindi ko maiwasang matuwa habang ikinikwento ng kaibigan ko ang tungkol sa kanilang lugar. Madami kasi siyang sinasabing magagandang pasyalan at paniguradong mag-e-enjoy umano kami sa kanilang lugar. Subalit noong maalala ko ang mga sinabi ni Nanay Josel sa akin tungkol sa mga iilang naninirahan sa Samar ay hindi ko maiwasang banggitin iyon kay Joshua. Nakita kong napakunot noo ang kaibigan ko bago sumeryoso sa pagkakaupo at bahagyang tumahimik. Ayon sa kanya, lahat ng sinasabi ni Nanay Josel sa akin ay pawang mga katotohanan, walang halong biro at kalokohan. Ang totoo nga niyan, may isang baryo umano sa kanilang lugar na purong mga mambabarang at manlalason ang mga naninirahan. Hindi ka basta-bastang makakapasok sa baryong iyon dahil halos lahat ng mga taong naninirahan doon ay purong magkakamag-anak. Kaya paniguradong kung tatapa ka sa kanilang lugar at wala kang kaanak roon, paniguradong may baon-baon ka ng barang o lason sa katawan paglabas mo ng baryo. Sa likod ng mga magagandang tanawin at pasyalan sa lugar namin ay merong mga nakatagong kababalaghan. Kaya hindi rin kami gaanong nagtitiwala sa mga tagalabas baryo. Dagdag na wika sa akin ni Joshua. Matapos ilahad ni Joshua ang tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa kanilang lugar ay nakaramdam ako ng labis na takot at hindi ko maiwasang mangilabot. Lalo na noong sabihin niya sa aming minsan na raw siyang nakakita ng taong nilason sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin. Kitang-kita niya raw kung papaanong sumuka ng sumuka ang lalaking nilason at hanggang sa malagutan na iyon ng hininga. Hindi raw kasi naisugod kaagad sa pagamutan kaya namatay yung lalaki. Napatalak naman ang kaibigan naming si Andy at nagsabing, "Grabe, nakakatakot naman pala talaga sa lugar ng kaibigan namin si Joshua. Baka mamaya ay mapano pa kami." Natawa naman si Joshua at nagsabing wag raw kaming mag-alala dahil hindi niya naman daw kami pababayaan pagdating sa kanila. Sa paglipas ng napakahabang oras, kabaryo, nakarating na nga kami sa lugar ng kaibigan namin. Masayang sinalubong kami ng pamilya niya at magiliw na pinapasok sa loob ng bahay. Sa ilang araw na pagbabakasyon namin ay naging maayos at masaya naman, kabaryo. Subalit isang araw, kasalukuyan akong naglalakad sa tabi ng daanan nang sa di sinasadya ay may nasagi akong isang dalaga. May dinaanan pa kasi sa tindahan ng mga kaibigan ko at si Joshua. Kaya naghinay-hinay na akong maglakad sa kanila. Kaagad na humingi ako ng paumanhin sa dalaga dahil hindi ko naman sinasadyang masagi ito na naging dahilan kaya nawalan siya ng balanse at tuluyang natumba. Ngumiti naman ang dalaga at mahinahong nagwikang ayos lamang umano siya. Humingi rin siya ng paumanhin dahil hindi niya rin umano ako napansin. Kung kaya hindi niya ako naiwasan kaagad. Ayos ka lang ba talaga? Pag-aalalang tanong ko sa kanya matapos ko siyang tulungang makatayo. Sinabi niyang ayos lamang umano talaga siya
at wag na raw akong mag-alala. Sa totoo lang mga kabaryo, hindi ko alam kung bakit ng mga sandaling yon ay parang ang gaan na kaagad ng loob ko sa dalaga. Matapos niya akong tapikin ng isang beses sa braso at malapad ang pagkakangiting nagpakilalang Joyce umano ang kanyang pangalan. Gumanti naman ako ng ngiti sa kanya at ipinakilala na rin ang sarili. Sinabi ko rin kung taga saan ako at nagbabakasyon lamang ako sa bahay ng kaibigan ko. Ngunit bago ko pa man masabi sa dalaga kung saan ako namamalagi habang nagbabakasyon ay mabilis niya nang sinabi sa aking alam niya raw kung saan ako namamalagi. Dahil sa ilang araw niya na raw akong palaging nakikita sa may bakuran ng tinutuluyan kong bahay at ng mga kaibigan ko. Maya-maya pa ay napansin kong tumingin si Joyce sa likuran ko. Tapos ay nagmamadali na siyang nagpaalam at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang sundan ko siya ng tingin ay napansin kong parang aligaga siyang maglakad. Ni hindi nga siya tumingin sa mga kaibigan kong makakasalubong niya. Nanatiling nakayuko lamang siya at nakatingin sa dinadaanan. Yun bang parang takot na takot siyang may makakita sa itsura niya. Kaya pilit niya iyong ikinukubli sa pamamagitan ng sarong na itim na nakatakip sa kanyang ulo't muka. Tanging mga mata lamang ang makikita mo sa kanya. Habang naglalakad papalapit sa akin ng mga kaibigan ko, ay napansin kong kumunot ang noo ni Joshua at sinundan ng tingin ng dalaga. Tapos ay tinapik niya ang balikat ko na nang tuluyan siyang makalapit sa akin. Inausap ka ba ng babaeng yon? Tanong niya nang matapos akong tapikin. Tumango ako at sinabi ang nangyari. Nagwika siyang sa susunod ay mag-iingat na raw ako at tumingin sa dinaraanan. Dahil mamaya ay masagi ko na naman ang dalagang iyon at mayari na ako. Nagtatakang tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihing mangyari. Mukha namang mabait ang dalagang si Joyce at parang kung titingnan mo ang kanyang itsura at kilos ay parang hindi naman ito mananakit ng isang tao. Sumeryoso ang mukha ni Joshua at muling nilingon ng papalayong dalaga bago siya nagsalitang apo umano ng isang mambabarang si Joyce na naninirahan sa Karatig Baryo at ni isa mang binata sa kanilang lugar ay walang nagtatangkang lumapit doon dahil sa takot na baka mamaya ay mayari pa ang mga ito ni Tandang Elyong, ang lolo ng dalaga. Bakit naman natatakot sila sa lolo ni Joyce? Nangangain ba ng tao yon? Pabirong wika ko sa kanya. Umiling-iling naman siya at ikwento sa amin habang nagpatuloy sa paglalakad kung bakit kinakatakutan ng buong barangay ang matandang si Tata Elyong. Aniya, minsan raw ay may nagtangkang umakyat ng ligaw sa dalagang si Joyce. Ilang taon na ang nakalipas. Subalit, hindi pinaunlakan ng dalaga ang lalaking nagngangalang Danny na manligaw rito. Dahil may kasintahan si Joyce ng mga panahong iyon, nagalit raw ang lalaki at hindi matanggap ang ginawang pagtanggi ng dalaga. Kung kaya't nakapag-isip iyon ng hindi maganda, pinagtangkaan niyang halayin ni Danny ang dalaga. Nang minsang umakyat ito ng ligaw at nataong wala si Tandang Elyong, mabuti na lang talaga at dumating ang nobyo ng dalaga kaya nailigtas ito. Nagharap naman daw sa barangay ang lalaki at si Tatang Elyong at ang apo na si Joyce. Nagsampa ng kaso ang matanda laban sa lalaki.
Kaya nga lang ay parang ang lumabas ay mas kinampihan pa ng mga taga-barangay ang lalaki. Dahil sa pinilit na pag-areglohin ng magkabilang panig, kesyo wala namang nangyari at isa pa ay hindi raw makakapasok sa loob ng bahay nila Tata Ilyong ang lalaki kung hindi raw ito pinapasok ng dalaga. Di sana'y walang kamuntikang pangahalay ang magaganap kung hindi pinaunlakan ng dalagang makapasok sa loob ng bahay si Danny. Pilit namang ipinaliwanag ni Joyce ang sarili at sinabing napilitang pumasok ang lalaki sa bahay nila. Pero kahit anong pagpapaliwanag ng dalaga ay naging bingi ang mga nakakataas sa kadahilan ng anak ng konsehal ang lalaking kamuntikan ng manghalay rito. Kaya ang nangyari sa kaduluduluhan ay walang kasong naganap. Ngunit kahit ganun pa man, kahit wala ng kasong magaganap ay hindi nakipag-areglo ang maglolo. Bagkos ay isa-isang tiningnan ni Tata Ilyong ang mga taong nasa loob ng barangay. Dagdag pang wika ng kaibigan ko mga kabaryo, bago raw lumabas ng barangay ang maglolo ay tinitigan ng masama ni Tata Ilyong itong si Danny habang bumubuka-buka ang bibig na para bang may inuusal ito na tanging ito lamang ang nakakaalam. Nginisihan lang naman raw ni Danny ang maglolo na para bang nang aasarpat ipinapahiwatig na walang laban ang maglolo dahil sa kapos lamang ang mga ito. Ang buong akala ng karamihan ay naayos na ang sigalot na iyon. Wala nang magiging problema dahil hindi naman naghahabol pa ang maglolo. Subalit lumipas lamang ang mahigit isang linggo ay nagulat na lamang ang karamihan nang biglang dinapuan ng matinding sakit si Danny at ang iilang mga nagtatrabaho sa loob ng barangay. Nilagnat ang mga iyon at may mga butlig na tumubo sa katawan. Subalit ang pinakamatindi raw ay ang karamdaman ni Danny. Simula nang nagkasakit umano ito, ay bumagsak na rin ang hanap buhay ng pamilya nito at kulang na lang ay mamalimos sila para lang may maipanggasto sa pagpapagamot ng lalaki. May pagkakataon pa raw na nagbahay-bahay na ang ina ni Danny para humingi ng tulong. Pero ang lahat ng pagsisikap ng mga magulang ng binata para lamang maipagamot ito ay nauwi lamang sa wala sa kadahilan ng 9 na araw lamang ang itinagal ng lalakit binawian na ito ng buhay. Simula nang namatay ang lalaking nagtangkang manggahasa kay Joyce ay naging bali-balita na sa karatig baryong binarang ni Tata Ilyong ang lalaki sapagkat bago pa raw mamatay ang lalaki ay marami ng mga maliliit na insekto ang lumalabas sa mga sugat nitong nagsisipagputukan at parang kandilang unti-unting natutunaw ang hita ng binata. Dahil sa dahan-dahan ng naagnas at pinagpiestahan ng maliliit na uod ang mga sugat nito at halos makita na ang buto. Sobrang baho na rin ito kahit ilang araw pa lamang umano simula nang dinapuan ito ng matinding sakit. At ang pinaka nakapagpahirap sa binata na halos dumadangoy-ngoy na iyon sa labis na sakit dahil sa hirap na iyong umihi. Panay rin ang pagreklamo nito sa mga magulang na may mga iilang buhangin raw ang lumalabas sa tuwing umiihi ito. Dahil sa hindi naman raw mapaniwalain ang pamilya ng binata tungkol sa mga barang.
Kaya hindi naagapan kaagad ang nangyari sa binata. Naging malaking usap-usapan raw ang mga pangyayaring iyon sa Karatig Baryo. Kaya magpasa hanggang ngayon ay walang gustong makipagkaibigan sa dalaga at halos iwasan at kinakatakutan ang maglolo sa Karatig na baryo. Natigil lamang ang pagkwekwentuhan namin tungkol sa maglolong mambabarang nang makarating na kami sa bahay. Noong sumapit na ang araw ng piyesta, mga kabaryo, ay naging abala kaming magkaibigan. Tumulong kami sa pagkakatay ng baboy at sa pag-aasikaso sa kusina. Masaya namang kasama at kausap ang mga magulang ni Joshua dahil bukod sa palabiro ay malambing pa sa mga anak. Minsan tuloy ay hindi ko maiwasang masambit sa sariling napakaswerte sa mga magulang ang kaibigan ko. Simple man ang kanilang pamumuhay pero masaya naman, hindi tulad ng pamilya ko. Ni hindi ko nga maalala kung kailan kami nagsama-samang lahat at nagkakasiyahan. Napapangiti na lamang ako sa isiping iyon. Noon ngang sumapit ang kinagabihan, inaya na kami ni Joshua na pumunta sa sayawan. Matapos nga naming makapagbihis lahat, ay sumama na nga kami kay Joshua. Makaraan ng ilang minuto, ay narating na nga namin ang sayawan. Nang bumili na ng alak si Joshua ay nakita ko si Joyce. Sandaling napako ang paningin ko sa dalaga. Dahil sa kahit na simple lamang ang kasuotan niya, ay litaw na litaw pa rin ang kanyang kagandahan. Marahil ay naramdaman niyang kanina pa ako nakatitig sa kanya, kung kaya't tumingin siya sa gawi ko. Nang magtama nga ang mga mata namin ay napasinghap ako't biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko't nakaramdam ako ng hiya at pagkailang. Mabilis akong nag-iwas ng paningin, subalit huli na pala ang lahat dahil napansin pala ni Andy na kanina pa ako titig na titig kay Joyce. Ang ginawa niya ay nilapitan niya si Joyce at inayang sumama sa amin. Tipid namang ngumiti si Joyce at nag-aalanganing sumagot. "Sige na Joyce, sumama ka na sa amin. Huwag kang mag-alala. Takot ang mga yan kay Tatang Elyong." Sigundang wika ni Joshua. Saglit na tumingin sa akin si Joyce bago tumango. Bitbit ang alak at pulutan, ay pumasok na kami sa loob ng sayawan at naghanap na ng mapepwestohang lamesa. Pumwesto kami sa medyo madilim na parte para hindi masyadong kita ng mga taong nagsasayaw. Magkatabi kaming naupo ni Joyce. Noong una ay nahihiya pa akong makipag-usap pero dahil sa kakulitan ng mga kaibigan ko ay nahawaan na rin ako sa kakapalan ng muka at naglakas ng loob na makipagkwentuhan sa dalaga. Nalaman kong magkaibigan ng tatay ni Joshua at ang amang yumao ni Joyce. Sa paglipas ng mga oras, ay naging masaya ang gabi naming iyon mga kabaryo. Mas lalo ko pang nakilala si Joyce at aaminin kong sa konting panahong nakilala at nakausap ko ang dalaga, ay may nararamdaman na ako sa kanya. Kaya lang, may agam-agam pa rin sa aking isipan kung baka mamaya ay hindi ako magustuhan ng dalaga at yariin pa ako ni Lolo Elyong. Baka hindi na ako makabalik pang buhay sa Maynila. Maya-maya pa, habang nagkakasiyahan kami, ay napansin ko ang lalaking nakaupo sa kabilang mesa. Masama ang pagkakatitig niya sa akin na parabang nagbabanta ito habang kinakausap ko si Joyce. Dahil sa dayo lamang ako sa lugar ng kaibigan ko,
ay hindi ko na lamang pinansin ang masamang titig sa akin ng lalaki. Sa isip-isip ko pa ng mga oras na iyon, hindi ko naman siya kilala at wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Kaya bahala siyang titigan ako ng masama. Wala akong pakialam. Kahit na tumirik pa ang mga mata niya. Noon ngang inaya ako ng mga kaibigan kong sumayaw sa gitna ng bulwagan, ay agad naman akong nagpaunlak. Kaya nga lang ay parang sinasadya na talaga ng lalaking pansinin ko siya dahil sa may mga pagkakataong habang nagsasayawan kami ay sinasagi niya ako o kaya'y nasisiko niya ang tagiliran ko. Minsan ay sinisiksik niya ako para sagiin kahit na napakalawak naman ang pwesto ng mga kagrupo niya. Nagtitimpi lamang ako sapagkat kasama ko palagi si Joyce. Pero nagkataon lang na wala ang dalaga. Makikita niya talaga ang barumbado ko. Nang sumapit na ang hating gabi, ay nakaramdam na ako ng konting pagkahilo. Medyo tinamaan na ako ng alak. Sinabi ko sa mga kaibigan kong lumabas na kami ng sayawan. Umuwi na kami dahil umiikot na ang paningin ko. Inasar naman ako ng mga kaibigan kong napakahina ko na raw pagdating sa alak. Nakasama ko lang si Joyce ay humina na ako sa pag-iinom. Sinabi ko sa kanilang hindi ko na talaga kaya. Kung ayaw pa nilang lumabas, ay ako na lang. Alam ko naman ang daan pa uwi. Bahagyang hinihilot ko na ang sintido ko dahil sa kumikirot na iyon at parang namamanhid ang buong katawan ko. Tinanong pa ako ni Joyce kung ayos lang ba raw ako. Namumula na raw kasi ang buong mukha ko na parang inaatake ng alta presyon. Ano ba yan? Ang bata-bata mo pa'y natake ka ng alta presyon? Pabirong wika ni Carlos sabay. Nagkatawanan ang lahat. Mga baliw, uwi na talaga ako. Gusto ko nang mahiga. Tugon ko sa kanila. Tumayo na sila at inalalayan na akong makatayo. Paglabas namin ng sayawan ay sandali kong nilingon ang lalaking masamang tumitig sa akin kanina. Saktong pagkalingon ko ay nahuli ko itong nakangisi na para bang nang aasar habang nakatingin sa akin. Kaya't medyo nag-init ang tenga ko't balak ko sanang puntahan ang lalaki para banatan. Mariin naman akong pinigilan ng mga kaibigan ko at sinabihan ni Joshua na umuwi na kami. Lasing lang ako kaya kung ano-ano na ang napapansin ko. Itulog ko na lang raw ang init ng ulo ko at bukas, paggising ko ay wala na iyon. Tumulong na rin si Joyce sa pag-alalay sa akin para hindi ako magsusuray-suray sa paglalakad. Pagkarating namin sa bahay ng kaibigan ko, ay humingi ako ng pasensya sa mga kaibigan ko, lalong-lalo na kay Joyce. Dahil sa hindi magandang inasal ko kanina. Hinatid ako ni Carlos sa loob ng kwarto para makapagpahinga na. Samantalang si Joyce naman ay huli kong natatandaang kinausap ng mga magulang ni Joshua. Kinabukasan, pagkagising ko sobrang napakasama ng pakiramdam ko. Patakbo kong nagtungo sa banyo dahil ramdam na ramdam kong masusuka na ako anumang segundo. Pagkapasok ko ng banyo ay sumuka na ako ng sumuka. Habang nagsusuka ako ay nagtataka ako dahil sa napansin kong kulay itim na parang pinaghugasan ng pusit ang mga isinusuka ko. Samantalang simula nang magbakasyon kami
ay hindi pa kami nakakakain ng pusit. Kung kaya't bakit purong itim ang mga lumalabas sa bibig ko? Halos abutin ako ng ilang minuto sa pagsusuka at nanghihina na ang katawan ko't nangangatog ang mga tuhod. Mabuti na lamang at nakita ko ni Andy na papalabas ng banyo. Kaya naman inalalayan niya ako pabalik sa loob ng kwarto. Sa maghapong iyon mga kabaryo ay nakahiga lamang ako. Mataas ang lagnat ko at wala akong ganang kumain. Maski tubig ay parang ayaw tanggapin ng lalamunan ko. Pinilit naman akong pinainom ng gamot ng mga magulang ni Joshua para bumaba raw ang lagnat ko. Isang araw nga, napabalikwas na lamang ako ng bangon at agarang namilipit sa sakit ng aking tiyan. Halos maglupasay na ako sa labis na sakit nito dahil sa parang tinutusok ng napakaraming karayom ang laman loob ko. Idagdag pang parang pinaghahampas ako ng pamalong may mga matutulis na bagay sa likod. Narinig ko naman ang mga yabag ng mga paang nag-uunahang tumakbo papasok sa kwarto. Nang tingnan ko iyon ay ang mga magulang ng kaibigan ko at kitang-kita ko sa itsura nila ang labis na pag-aalala. Nilapitan ako ng ama ni Joshua at tinanong kung ano ang masakit sa akin. Sumagot naman akong sobrang sakit ng tiyan ko at ang likod ko. Noon ngang tingnan ng ama ni Joshua ang likod ko para alamin kung bakit sumakit iyon ay napansin kong napatulala siya. Samantalang ang ina naman ng kaibigan ko at napatakip ng bibig at nanlaki ang mga matang parang gulat na gulat. Diyos me, hindi na ito maganda. Sambit ng ama ni Joshua. Kahit na namimilipit ako sa sakit ay tinanong ko kung bakit sila natigilan. Base kasi sa ekspresyon ng kanilang mga muka ay parang may nakita silang hindi kaaya-aya. Sa kinakabahang boses ay sinabi ng ama ni Joshua na maraming latay ng pamalo umano ang likod ko at may mga lamat pa ng dugo. Para maniwala raw ako ay hubaring ko ang damit na suot-suot ko. Mabilis kong hinubad ang suot kong damit at nang tingnan ko iyon ay nakita kong may mga bahid ng dugo ang damit ko. Kaagad kong naitapon ang damit at pilit na lumapit sa salamin para makita kung ano talaga ang meron sa likuran ko. Pagkalapit ko sa salamin at masilip ang likuran ko, halos mangatog ako sa labis na takot. Sa kadahilan ng bukod sa may mga latay ng pamalo ang likuran ko, ay halos mapuno na ito ng mga maliliit na butlig na ang iilan ay tila nagsisipagputukan na. May mga nanaring lumalabas na may kasamang dugot, aakalain mong mga maliliit na pigsa. Marahil ay doon nanggaling ang malansang naaamoy ko. Sinabi ng ina ni Joshua na ipatawag raw ang albularyong si Mang Paeng. Sumagot naman ang ama ni Joshua at nagsabing ilang araw na daw na wala si Mang Paeng. Nasa ibang lugar umano ang matandang albularyo dahil may ginagamot ito. Napabuntong hininga ang ina ng kaibigan ko at nagtanong kung kanino sila lalapit. Gayong wala pala ang albularyong palagi nilang nilalapitan sa tuwing may nagkakasakit sa kanila. Aniya pa ng ina ni Joshua, kailangang matingnan na ako sa lalong madaling panahon. Dahil kung nung unay sa braso at binti lamang ako tinubuan ng mga galis at mabilis na ng
nagnanaknak na parang binuhusan ng kumukulong tubig. Baka sa susunod ay buong katawan ko na ang tubuan. Kay Tatang Elyong, siya na lang ang makakatulong sa atin. Wala nang iba. Sagot ng ama ni Joshua. Sandaling natahimik ang mag-asawa at tumingin sa akin. Hindi ko na naintindihan pa ang mga sumunod na pinag-uusapan nila. Dahil sa talagang napakasama na ng nararamdaman ko't muli na namang umikot ang paningin ko. Hanggang sa hindi ko namalayang tuluyan na pala akong nawalan ng malay. Sa pagdaan ng mga oras ay nagising na lamang akong nasa ibang bahay. May mga dahon-dahon nang nakalagay sa binti ko at braso at wala na rin akong pang-itaas na kasuotan. Sandali kong inilibot ang mga mata ko at hinagilap ang mga kaibigan ko. Ngunit nakailang segundo na ay wala akong nakikitang tao. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan. Nakita ko ang isang matandang lalaking puro puti na ang buhok. May mga suot itong borloloy at nakakatakot iyon pagmasdan. May kwintas pang maliit na parang pangil ng hayop. Nakakatakot siya kung makatingin. Bigla ko tuloy na alala ang lalaki sa sayawan. Abay, gising ka na pala, iho. Huwag ka munang gumalaw at hindi pa ako tapos sa panggagamot sa'yo. Wika nito sa seryosong boses. Hindi na ako nagsalita pat hinayaan ko na lamang munang gamutin ako ng matanda. Habang abala siya sa ginagawa ay ikwinento niya sa akin kung ano ang mga nangyari. Noong mawalan ako ng malay. Una ay nagpakilala muna siyang si Tata Elyong, isang bantog na mambabarang sa kanilang baryo. Ayon sa kanyang pagsasalaysay, abala siya sa ginagawa ng dumating ang mga magulang ni Joshua. Karay-karay ako ng kaibigan ko at ng kanyang ama. Pagbukas niya ng pintuan ay nakiusap ang mga magulang ng kaibigan kong kung pwede raw ba akong gamutin dahil wala na silang ibang malapitan pa bukod sa kanya. Noong unay ayaw pa niya sana akong gamutin dahil abala lamang ako sa kanyang mga ginagawa. Subalit noong mahawakan niya ako ay naramdaman niya ang presensya ng isang mambabarang at kilalang kilala niya kung kaninong presensya iyon. Dahil sa presensyang naramdaman niya, kaya't nagbago ang isipan ni Tata Elyong. Tinulungan akong gamutin sa kadahilanang malaki ang kasalanan ng taong nagmamay-ari ng presensya ng mambabarang na nakamarka sa katawan ko. Noon ngang inumpisahan niya na akong gamutin ay wala pa rin akong malay. Kaya ang ginawa niya ay nagritual na siya ng pamako at hinuli ang mambabarang. Wala nang marami pang satsat. Agaran niya nang tinanong kung bakit napag-interesan ako nitong barangin. Sa garalgal at galit na boses ay sinabi ng mambabarang na nararapat lamang na mamatay ako dahil ayaw na ayaw niyang may lalapit na ibang lalaki kay Joyce. Lahat ng lalaking magtatangkang lumapit kay Joyce ay kikitilan ko ng buhay. Tandaan mo yan, tanda. Ani pa neto ng mambabarang. Nagbanta pa ito kay Tata Elyong na darating ang araw na mapapatay nito si Tata Elyong at malayang makukuha niya na si Joyce nang walang humahadlang. Isa kang hangal. Sa tingin mo ba papayag akong mapunta lamang sa isang kagaya mong sakim sa itim na mahika ang apo ko? Nagkakamali ka, Luis.
Dahil kahit na ialay ko ang kaluluwa ko sa demonyo, ay gagawin ko. Huwag mo lang makuha ang apo ko. Wala siyang magiging magandang kinabukasan sa iyo. Gigil na tugon ng matanda. Matapos nga ang pagbabatuhan nila ng masasakit na salita ay nagtagisan na sila ng mga orasyon sa kaliwa. At dahil sa baguhan pa lamang ang lalaki sa larangan ng pagiging isang mambabarang, ay walang kahirap-hirap na natalo ito ni Tata Elyong. Hindi na pinagbigyan pa ng matanda ang lalaki at agaran niya ng ginilitan ng leeg sa pamamagitan ng pag-uusal ng mga buhay na katagang nakasulat sa itim na libreta. Nang malagutan na ng hininga ay sa kanya pa lamang ako ginamot. Humingi siya ng pasensya sa akin matapos niyang sabihin ang lahat. Dahil sa mas inuna niya pang kalabanin at kitilan ng buhay ang mambabarang na dating nobyo pala ni Joyce bago ako gamutin. Sinabi niya naman na huwag akong mag-alala. Pagkatapos niya naman akong lapatan ng mga halamang dahon at lagyan ng parang uling na dinurog ng pinong-pino ang mga sugat ko, ay sa kanya pa lamang tinawag ang mga magulang ng kaibigan kong kanina pa pala nag-aabang sa labas. Ipinaliwanag niya sa mga ito kung papaanong linisin ang mga natitirang sugat ko sa likuran. May binigay ring pinulbos na parang uling si Tata Elyong sa ina ni Joshua at sinabihang huwag raw niyang kalimutang ilagay sa tubig na panligo ko ang pulbos bago ako maligo sa araw ng Martes at Biyernes sa loob ito ng 4 na linggo. Dahil iyon ang mag-aalis ng sumpa ng mambabarang na nakakapit sa katawan ko. Bukod kasi sa binarang ako ng dating kasintahan ni Joyce, ay isinumpa rin ako nito. Sa paglipas ng mga araw, habang nagpapagaling ako ay saka pa lamang ikwento sa akin ng dalaga ang lahat. Simula pa raw nang manligaw si Luis sa kanya, ay tutol na ang kanyang lolo. Sapagkat nabibilang sa lahing mambabarang ang pamilya ng binata. At ang masaklap pa ay malupit na mambabarang ang kinabibilangan nito. Gaya ng walang pinapalagpas ang mga iyon, kahit na inosenteng tao basta't kinagagalitan nila o naiinis ay hindi sila magdadalawang isip na barangin ito. Noong unay hindi siya nakinig sa kanyang lolo. Ang buong akala niya kasi ay may alitan lamang ang mga ito sa pagitan ng magkabilaang angkan ng mambabarang. Subalit hindi kalaunan ay nakita niya na ang totoong ugali ni Luis. Masyado iyong mapusok at mabilis lamang mag-init ang ulo. Doon nga ay napagpasyahan niyang hiwalayan ito. Kaya lang ay ayaw pumayag ng binata. Kung kaya't pumagitna na ang kanyang lolo at pinagbantaan ang binatang may mangyayari rito sa oras na lapitan ang dalaga. Hindi niya lubos akalaing magagawang totohanin pala ni Luis ang mga pagbabantang binitawang salita. Kung naramdaman niya lang raw sanang inuunti-unti na pala akong lagyan ng barang ni Luis noong nasa sayawan kami, di sana'y pumagitna siya at pinagsabihan ang lalaki. Ngumiti naman ako, kabaryo, at sinabi sa kanyang huwag nang isipin pa ang mga iyon dahil nakalipas na. Nangyari na ang nangyari at hindi na maibabalik pa. Matapos nga ang bakasyon naming iyon ay muli pa kaming nagkita ni Joyce, pero sa ikalawang pagkakita ay sa Maynila na't nagtatrabaho na ang dalaga. Hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking kwento, mga kabaryo. Sana ay
isa sa mapili ninyong basahin itong aking ibinahaging kwento. Muli ay maraming salamat po sa inyo. Matagal nyo na akong taga-subaybay. Masaya ako dahil dalawa na ang inyong channel na pinaglalagyan ng mga istorya. Naway mas maging mayabong pa ang inyong channel, ang Kwentong Baryo at Kwentong Baryo 2.0. Muli, ako ito kabaryo, si Gary ng Las Piñas. Maraming salamat sa iyo. Okay kabaryo yun. So, pansin nyo, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na istorya ng mga short stories na pinapadala sa atin. Ito agaya na ito si Gary. Hindi ko na lang ibibigay yung pangalan niya na totoo kasi nga, syempre, para sa privacy na rin ng tao, no? Ito siguro pinadala niya to last month ata. So May 1st o 2nd week, tapos binasa ko. Sabi ko, ito sige pwede. Bali, meron pa akong mga istorya rito na ganito. Kasi yung sa kwentong baryo, ang ginawa ko kasi medyo intense, no? Yung talagang, kasi iniiba ko gawa ng, alam nyo na, hindi naman talaga dapat to, kaya lang nagkataon lang, di ba? Alam nyo naman kasi yung naging issue sa kwentong baryo. Pero ngayon okay yon, may upload kami kanina. Tapos ngayon ito, bali ganun na lang, 10:30 sa kwentong baryo, tapos dito 12 PM, no? Para magamay nyo rin. So ayun, komento ko rito kay Gary, no? Siguro naging aral na sa kanya yung, pero hindi niya naman talaga ginusto na magpunta sa ganung lugar, no? Yun nga lang, syempre dala ng kabataan, binata wala tayong magagawa, diba? Chill muna. Pero ngayon, nagkausap pa kami last 2 weeks ago. Sabi niya okay naman siya. Yun nga lang yung experience niya na yun. Hindi niya raw makakalimutan kasi talagang naniniwala siya ron, lalo na nung naramdaman niya na ginawa sa kanya. Tapos yung mga sinabi sa kanya ni Tata Elio. Tapos matagal na to. Ngayon may edad na to. Si Gary ba? Oh, Gary pala. So yun. Tapos yun, gustong-gusto niya raw yung mga kwento natin doon. Tapos sana raw mapili ko to. Eto na, Boss Gary, no? Lagi pa rin to nagko-comment. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan. Lagi to nakaabang. Pero eto na, boss, pakinggan mo rito sa 2.0 natin. Siguro sa ganitong storya, wala naman ako masyadong maiko-comment gawa ng typical na alam naman natin barang. So may mga talaga rito, mas matinding labanan. Pero ito, isa to sa mga simple, no? Hindi naman simple, pero isa to sa mga maraming nakaka-experience, no? Lalo na sa mga dumadayo, naliligaw, mas matindi pa nga yung nalalason, mas mahirap yun. So ito, yun lang muna. Rate ko rito siguro 10 out of 10. Alam niyo naman, wala tayong masyadong pagbabasihan dito, no? Tapos bali kabaryo, iibayin ko na lang yung shoutout ko sa sa kwentong baryo, saka etong kwentong baryo 2.0, para naman kahit papano, syempre malay natin yung ibang nagko-comment kasi rito is hindi naman nakikinig doon. So ibayin natin. Ilan pa lang naman to. Ito, umpisa natin yung shoutout. Wait lang, alam niyo naman, manual tayo, di ba? Basahin natin, Ito, shoutout ko si Precious Hana T. Yun, salamat sa iyo, kabaryo. User, ang sabi niya, suggestion lang po. Siguro po mas magandang wala ng background sound. Oo, kabaryo, salamat. Mali lang ako kasi nga gawa ng mali ako ng pag-upload nung una kong video, kaya malakas. Pero ngayon okay na. Pakinggan mo. Norlian Abrasado. Ito na po ba yung kwentong barito? Silent viewer nyo po. Oh, ito na yon, Boss Norly, no? Si Ma'am Elsa Constantino, yon. Yung mga natin. Si Boss Brain Omega. Yan, salamat mga boss.
Chedan Horror Stories. Subscribe kayo dyan. Ayan, ang ganda ng kwento mo, idol. Napahanga ako sa'yo. Yun. Si Jean Sablawon. Yun, si Ma'am Jean, no? Yan, nandun din yan sa kwentong baryo. Si Ma'am Ramonita Verdugo, si Nanay Ana. Yan, nak, wala ako ng notification pero subs ako dito. Nako, Nay, hirap niya na. Pedro Tampos, yun. Kung di ko pasilipin channel mo, wali talaga. Ingat, nak. Salamat, Nay. Ayun, salamat sa inyong lahat, ha. Charlon Rulan, Boss Kabaryo, nandito ka rin, ha. Netski, saan kaya sa Antique? Josephine Casa, salamat po, ma'am. Michael J. Sonok Tabiano, Boss, dalawa ka na, ha. Dalawang shoutout ka sa isang araw. Jenny Golosino, Ma'am Jenny, salamat. Normita M. Guevara, ang galing naman. Opo. Si Ma'am Roslyn De Lofere. Yan, salamat Ma'am Roslyn. Ingat po ulit. Inday Gamay Valarosa. Yon, salamat, boss. Risa May Kaina. Yon, tama ba, Ma'am Risa? Listening from Brunei. Oh, ma'am, na shoutout na kita. Dalawa na to. Mardi Suzuki. Boss, salamat sa'yo. MJ Monleon. Oo, nandito na to. Gawa ng kay Otit to. Pero na-delete na to. Tapos nandun to sa kwentong baryo. Na-delete. Hindi to, yung nauna. Marie Chris Dumaging. Yon, salamat po. Ang bata mo pa pala, boss. Oo, ano pa lang ako? 23. Oo, Marie Chris pala. Si Ma'am Asil Gumban. Tita Nin 213. Ito na ang pinakahintay ko. Tama ba, Tita Nin? Tita Sarena rin ba to? Message ka nga, Tita Nin. Catherine Blasquez. Salamat po, boss. Ayun. Ayun, support nyo ako, boss. Shifter Place. Angas naman, solid. Boss, solid ka rin. Salamat, ha. Nelia Tejano from UK. Ingat po dyan. Ferlal Dacumos. Salamat po, Ma'am Ferlal. Mempay. Uy, may upload na watching from South Korea. Boss, ingat ka dyan, ha. Yun, ingat ang lahat. So, yun pa lang kasi alam nyo naman, bago pa lang to. Pero sana masubscribe nyo rin ako rito gaya ng suporta nyo sa kwentong baryo, no? Muli, maraming salamat mga kabaryo. At siguro ang upload ko rito, hinihintay ko lang kasi ang hirap mag-isipin nyo. 2 hours may get ako nag-straight kasi pagkatapos ko ng kwentong baryo, dito naman sa kwentong baryo 2.0. Kaya konting hintay. Pero sure naman na doon hindi na tayo mawawala ng upload daily sa kwentong baryo. Dito siguro i-maintain natin yung every other day, no? Sa umpisa, pero magde-daily rin tayo. Basta 12 PM or 12:30. Kung basta doon lang sa dalawa. Sa kwentong baryo kasi 10:30. So yun lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Sorry. Pause na. Muli, maraming salamat sa inyo. Ingat ang lahat.